Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Kamusta po tayong lahat? Ang bilis po ng araw. Lahat po tayo ay sobrang excited sa ginawa ng Diyos. At lahat po tayo ay talagang pinuspos ng Panginoon nitong nagdaang Siyempre Camp po natin. Tama po. Lahat po tayo ay may mga pinagdaanan, may mga struggle, hindi naman po yan mawawala. Pero alam niyo po, isang napansin ko nitong camping, sa arrival pa lang, kumikilos na po ang Diyos. Kasi bakit? Ang sabi ng Jeremiah 29:13, kakatagpuin ng Diyos yung mga taong buong puso siya na hahanapin. Amen po. At tunay nga na every camping natin, hindi tayo binibigo ng Panginoon. Amen po. At katulad nga po nung last camping natin, di ba, ang dami nangyari kasi nga, sabi nga ng ating Pastor Boy, na dahilan sa kakulangan ng panalangin. At nakita naman po natin yung naging resulta ngayon na napunuan talaga ng prayer itong camping natin sa kabila ng maraming mga distraction, maraming mga nangyari, di ba? Sabi nga ganun, marami nakakapanaginip na may bagyo, di ba? So, dahilan sa prayer, yun po ay nahadlangan ish. Ito po ay mga feedback and testimonies lang naman. Recently sa camping po natin, yung mga nangyari, yan, hindi naman po tayo wala naman kasi talagang topic. Pero kung mapapansin po natin, itong nagdaang camp, talagang in-emphasis yung mga ni-review sa atin, yung mga, halimbawa po yung following God's plan for your life, at iba't iba pang mga topic. Pero ang isang pinupoint po dito ay lahat po ito ay may benepisyo. At kung gagawin lang natin ito, kung susunod lang tayo, ito po ay magmamanifest sa buhay po natin. Madali lang naman makinig, pero maganda, ito po ay nangyayari sa buhay po natin. Amen po. Alam niyo po yung isang nagbigay sa akin ng kumbaga alam niyo yung camera na portrait, talaga nag-focus sa akin, ay yung nabanggit niya ni Pastora Ellie na ni-recap po sa atin itong camp, yung kung paano tayo tinuruan ng Diyos patungkol sa kasaganaan. Kasi bilang tayo na mga Kristiyano, bilang tayo mga lingkod ng Diyos, napaka-halaga po talaga nito na matutunan natin. Amen po. Kasi nagtuturo tayo ng faith, nagtuturo tayo sa mga miyembro, sa mga tao, sa mga kasamahan natin, kapwa natin mga manggagawa, kung paano sumagana. Ayun nga, syempre, ang susi ng kasaganaan, ang susi ng pagpapala ay yung pagbibigay pa rin. Amen po. So, dapat tayo lagi yung nauuna pagdating dito sa bagay nito. Gusto ko lang po sa inyong i-share kasi bago po mag-camp, yan, yung kasama ko po dati, ang ginawa po namin, kasi di ba ang laki nga ng camping, ganyan. So, tayo po ay nasa full-time ministry. Pero, syempre, hindi naman po nagbabago ang Diyos. Tama po. Hindi po nagbabago ang Lord at kung paano niya pinoprovide yung mga pangangailangan natin, nagdaang mga camping, hanggang ngayon po, kahit magtaas at magtaas yan, hindi po magbabago ang Diyos. Alam niyo po, ang ginawa po namin nung kasama ko nung nakaraan, nakinig kami. Yung patungkol nga dito sa paano tinuruan tayo ng Diyos patungkol sa kasaganaan. At isang sinasabi niya nga po doon, si Kenneth Hagin, yan, si Reverend Kenneth Hagin, na hindi mo kailangan ipag-pray yung pera, kundi i-claim mo yung amount na pangangailangan. Pero syempre, dun sa kabilang side, kailangan evaluate din natin sarili natin kung nagiging matapat tayo sa giving, sa tithing, sa partnership, yan, at sa iba pa pong mga pagdating sa pagbibigay. So, alam niyo po, nitong bago pong mag-camping, ganun po, talagang ini-enjoykan namin yung isip namin hanggang sa pumunta sa puso, hanggang sa lalabas sa bibig. Kasi hindi lang naman ito once.
Kailangan araw-araw ito hanggang sa magmanifest, hanggang sa makarating ito sa buhay po natin. Amen po. At ayun nga po, katulad nga ng nireview natin nitong mga camping, hindi ko na po iisahin. Pero ayun nga po yung lahat po ito ay may benepisyo kung ito po ay pag-aaralan at the same time ito po ay isasabuhay po talaga natin. Amen po. At isa pa nga pong bagay na nakaka-bless lang kasi kung maaalala po natin, di ba, na hospital nga si Pastor Boy dati nung pandemic at ang isang binigay nga na vision sa kanya ng Lord na magkakaroon ng 1,000 churches kada district. At ngayon naman po, sa pangalawang pagkakataon ng kanyang pag-admit sa hospital, ang binigay naman sa kanya yung take care of my sheep. So, sabihin po natin sa mga katabi natin, sa mga kasama natin, alagaan natin yung ipinapaalaga ng Panginoon. Amen po. Tayo po ay pinagkatiwalaan lamang at dapat ang katiwala ay napagkakatiwalaan pagdating. Kahit sabihin mo, kahit bata yan, kahit isa yan. Alam niyo po, darating ang time pag naalagaan po natin ng maayos, kapag naturuan natin ng maayos na pamahal yan ng todo sa Panginoon, sa gawain ng Diyos. Sabi nga ganun magiging istalyon yan. Amen po. Magiging sabi nga, ang ibig sabihin ng istalyon ay mabilis umusad, mabilis ma-promote, hindi umaatras sa laban. Amen po. So, pag naturuan natin yan na talagang tinuruan natin yung discipleship natin, na turuan natin na mapahamahal yan sa Panginoon, darating ang time gagamitin yan ng Diyos at magiging katulad yan ng istalyon. Amen po, na mabilis yung promotion sa Kanya. Amen. At sabi nga pong ganun dito, kung aayusin lang natin ang pagpapastor, magiging mabilis ang paglago ng church po natin. Alam niyo po, habang pinapakinggan ko to, nung sinasabi nga ni Pastor Boy na itong bagay po na ito, bigla akong kumbaga parang in-evaluate ko yung sarili ko na, oo nga no, na kung aayusin ko lang talaga. Amen po. Hayaan natin na ilagay natin yung puso natin dun sa lugar. Alam niyo po, isang bagay na yung district po namin dito sa Rizal, si Pastora Ate. Nakita ko kasi sa kanya yung puso niya pagdating sa gawain talaga. At nung time na dumalaw po siya doon sa amin, side track ko lang po. Nung dumalaw siya doon sa amin sa Pililya, makikita mo na, may naalala ko sinabi niya ang puso ng Diyos ay nandito sa lugar ng Pililya. At ang puso ng Diyos ay nandito sa mga tao. Sabi kong ganun, Lord, gusto ko ng ganitong heart. Gusto ko ng ganitong dedikasyon pagdating sa ministry. Amen po. So, ang sabi niya pong ganun dito, ayun yung isa pa doon, yung divine acceleration. Yung ine-example nga dito ni Pastor Boy, yung bago ka pa lang sa trabaho pero nagsisweldo ka na. Isa pong pumapasok sa isip ko dito, yung baguhan ka pa lang Kristiyano pero answered prayer ka na. Di ba, nakukuha mo na yung pinapanalangin mo. Amen po, nag-accelerate, mabilis umusad, mabilis ma-promote. Amen po. So, kung maaalagaan at magpapaalaga yung mga tupa na ito, magiging mabilis ang paglago ng mga simbahan po natin. Amen po. Yan, sabi nga ni Pastor Boy, hindi na magiging cute yung church natin. Kundi, talagang kung mapagkakatiwalaan lang tayo, gagawin lang natin yung part natin. At nawa po, wag natin laging pinagbibigyan yung emosyon natin, wag natin laging pinagbibigyan yung pakiramdam natin. Kasi madaya ito Amen po? Kaya nga, ang lagi nating motto, di ba? Purpose comes before feelings. Hindi pwedeng yung lagi na lang pakiramdam. Kundi isipin po natin, may mga tupa na ipinapaalaga sa atin ng Diyos. At kung maalagaan lang natin ito ng maayos. Sabi nga po, doon ay mabilis uusad yan. Katulad ng isang istalyon. Mabilis mapopromote yan.
Sabihin natin, kahit 1 month pa nga lang yan umaattend, basta naalagaan niya ng maayos naalagaan ng maayos sa prayer. Amen po. Yan, na-follow up talaga yan sa prayer. Kahit saan face to face, na-follow up natin. Pero mahalaga talaga yung deep prayer natin. Yan, itrabil natin hanggang sa one day gagamitin yan ng Panginoon. At sabi niya pong ganun, maging matapat lang po tayo. Yan, maging matapat lang tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. At isa pa pong bagay na binibigyan niya diin dito pagdating dun sa istalyon. Yan, hindi lang yung aalagaan natin ito kundi iingatan, yan po proteksyonan hanggang sa magamit ng Panginoon yung mga tupa na ito. Na magiging warriors sila, talagang ipaglalaban nila yung kalooban ng Diyos. Kung paano natin ipinaglaban yung kalooban ng Diyos, i-transfer din po natin ito sa kanila. Amen po. Kung paano tayo napamahal sa Panginoon, ma-transfer po natin ito sa kanila. At maturuan talaga sila na mapamahal sa Panginoong Jesus. Amen po. Tayo ang istalyon at ang Diyos ang magdadrive or rider. At kung saan ang gusto niya pumunta, sumunod po tayo. Amen po. Kung saan ang kalooban ng Diyos, sumunod po tayo. Kung ito yung pinapagawa ng Diyos sa atin, gawin po natin ito. Huwag pong maging matigas ang ulo natin. Ano niya po, lagi kong panalangin, Lord, bigyan mo ako lagi ng pusong mabilis sumunod. Na kahit sobrang hirap na, Lord, bigyan mo ako ng, gusto ko, Lord, yung mapapabilis yung plano mo dun sa lugar na ayokong dumating ang time na ako yung maging dahilan para bumagal yung pag-usad ng mga taong ito. Panginoon, tulungan mo. At before nga pong mag-camp, isa po yan sa isang tanong ko, Lord, paano ko matutulungan yung mga miyembro? At ito po ang isang sinasagot ng Lord sa akin, personal. Maging matapat ka lang. Maging matapat lang tayo. Maging faithful lang tayo. And one day, makikita po natin yung bunga ng mga katapatan na ginagawa po natin. At darating ang time, magkakabunga yan. Maging faithful lang po tayo. Amen po. Ano yun po, katulad nga po nito, yung mga maraming mga testimony, yung mga kasamahan po natin. Iba-iba yung pagkilos ng Lord, pero isa lang yung sinasabi ng Diyos sa atin na yung presensya niya, yung anointing niya, ito yung mag-iingat sa atin. Amen po. Ito yung magpo-protect sa atin, ito yung magpapalakas sa atin, at ito yung magiging gasolina natin para makatagal po tayo sa ministry po natin. Kasi kapag wala ang presensya ng Diyos, mahirap po talaga. Amen po. Mahirap kumilos. Amen po. Ayan, okay yung umiyak ka, pero dapat pumasok talaga sa puso natin yung kapuspusan, yung anointing. Amen po. Kasi ito yung magdadrive para magawa natin yung pinapagawa ng Diyos. Katulad po nung pinaka-topic natin itong camp, yung take care of your sheep. Diba? Doon pa lang, take care of your sheep. Yan, yung alagaan talaga natin. Yung tupa na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. At alam niyo po, sa mga kasamahan po natin sa lugar po ng Pililya, meron po may mga struggle financially. Yan, hindi naman po mawawala yun. At the same time, yung ibang mga kasamahan po natin ay nagkasakit po sila bago po mag-camping. Talaga yung atake ng kaaway, hindi mawawala yan. Pero alam niyo po, sabi kong ganun, hindi po, laban nyo po, i-deal nyo po. Kaya nyo po yan. Yan. Tutulungan po namin kayo. Magtulungan po tayo. At nasabi niya nga pong ganun, ayaw niya na nga dapat sumama kasi nga, 1,000 lang po yung naihulog pa lang po niya. Siya po, nakahulog na ng 1,000. Kami, wala pa nga Diba? Pero alam niyo po, sabi kong ganun, hindi, kaya nyo po yan. God will provide. Ang Diyos po ay hindi nagbabago. Kung nang nakaraangan siyempre camp ay nakasama po kayo at nabuo nyo yung camping at transportation, naniniwala po kung kaya nyo rin po yan ngayon. Kasi nakita ng Diyos na matapat po kayo sa pagbibigay. Maging i-confess nyo lang po lagi na
bago mag-camp, fully paid na, bago mag-camp, thank you Lord. Dapat ang confession po natin ay mga positive. Amen po. So, dapat connected lagi yan. Kung ano yung nasa puso mo, dapat yan yung magiging lalabas sa bibig po natin at yan yung magiging action natin. Alam niyo po, glory to God, kasi yung nanay po natin yun ay nakasama ng camping at walang sakit. Ayan, gumaling po ang nanay po natin na yun. At kasama po natin siya nitong nagdaang camping. Amen po. At kami po, especially sa amin din po na mga nasa full-time, alam niyo po, lagi ko nga po sinasabi nun, Lord, ikaw mag-aalaga sa akin, ikaw magpo-provide ng mga pangangailangan namin. Nakikita mo, Panginoon, yung katapatan namin. Ikaw nakakaalam doon. Amen po. So, sa madaling salita po, kahapon nabanggit nga ni Pastora Irish, fully paid sila ng camping. Kami din po, bago mag-camp. Kaya sabi kong ganun, sobrang excited kami. At ang sarap lang sa pakiramdam na sabi mo sa katabi mo, praise the Lord kasi nakaraos tayo nitong nagdaang camping. At ang Diyos po ay never siyang nagbibigo. Amen po. So, sabi ko nga pong ganun sa pastora natin na gusto ko na pong mag-camp, pwede na po ba lumipad dun sa Pinyel? Kasi parang, syempre wala kang nainaalala. At the same time po, syempre maraming bayarin, maraming bills bago po mag-camping. Sabi ko, Lord, salamat sa mga pambayad. Lord, salamat sa pambayad. Purihin po ang Panginoon kasi bago mag-camping, nakapagbayad tayo ng mga bills dito sa church po natin. At God will provide. At lastly po, nung kinumpute ko po lahat ng mga nagastos po namin. Sabi kong ganun, hindi ko to kaya. Pero Lord, salamat. Napakabuti mo. Napakabuti mong Diyos. Amen po. At aalamin lang talaga natin yung authority natin bilang isang anak ng Diyos. Katulad nga po no, yung how taught me prosperity, yung kung paano yung nababanggit niya ni Pastora Ellie na kailangan matutunan po natin ito para hindi po tayo may stress. Ayan, at the same time, always nag-glorify ang Panginoon. At may mga kasamahan din po tayo. Alam niyo po, kahit tayo po ay nasa full-time ministry, kaya rin natin mag-sponsor. Sabi ko nga pong gano'n, ang prayer ko, Lord, gusto kong mag-sponsor, gusto kong tumulong. Hindi hadlang yung nasa full-time ako kasi dapat tayo yung unang nakakaranas nito eh. Kasi iniwan natin ang lahat, nagsakripisyo tayo. Alam niyo po, ang isang nagiging inspiration ko pagdating sa bagay nito, yung syempre ang ating Pastor Boy. Diba? Sobrang taas ng kanyang pananampalataya. Sabi ko, Lord, kung sa pastor namin nagmamanifest ito, Lord, anak mo rin kami. Amen po. At kami ay miyembro niya. Gusto ko, Lord, makuha ko yun. Gusto ko, Lord. Purihin po ang Panginoon kasi, ayun nga, may mga kasamahan tayo na natulungan po natin, na sponsoran po natin itong nagdaang camping. At nakakagulat lang kasi daming nagbebenta ng fundraising pero nandun yung panatag ka lang kasi sige, benta lang kayo at mababayaran. At glory to God po kasi nabayaran naman po lahat ng mga fundraising na binili po natin. Ang tawag po dun ay God will provide. Amen po. So, maging matapat lang tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon kasi hindi nasasayang yung bawat ginagawa po natin pagtatanim. Amen po. So, nakapagbayad kami ng campi, the same time yung transportation. Nung ina-announce po sa amin na ganito ang transportation, sabi kong ganun, okay lang, God will provide. Kaya i-provide yan ng Panginoon. Amen po. So, yes, faith without action. Gagawan talaga natin to ng action. Amen po. Pero isang bagay nga na natutunan ko po habang pinapakinggan ko yung patungkol nga dun sa
paano tayo tinuruan ng Diyos patungkol sa kasaganaan. Isang sinasabi po doon ni Reverend Kenneth Hagin na hindi lang to talaga once. Kailangan mo i-confess. I-confess hanggang sa dumating sa'yo. Amen po. Yan, hindi ka asa dun sa fundraising. Yes, kailangan talaga natin yan. Amen po. Hindi naman tayo habang buhay magpa-fundraising. Matatapos din ang lahat ng yan. Magra-rapture naman. Diba? Pero alam niyo po, hindi ka asa doon sa pinagkakakitaan mo, sa trabaho mo. Hindi po. Kundi asa pa rin tayo doon sa pinaka-main source ng ating kundi ang Panginoong Jesus. Amen po, ang Diyos na nagpo-provide ng lahat. Siya ang Jehovah Jireh natin, the great provider, Jehovah Rapha, the Lord heal us. Amen po, siya yung healer po natin. Kaya sa bawat isa po sa atin, in-encourage ko po, yan, sa susunod na camping, yung paghandaan po natin ngayon. Yan, so para ngayon pa lang, maghanda na tayo sa susunod na mga camping po natin. At alam ko po na marami pang mga revelation at marami pang gustong gawin ng Panginoon sa atin. Amen po. So, maraming salamat po sa bawat isa po at purihin ng Panginoon. Tayo po ay nakaraos nitong nagdaang camp. At kahit sa kabila ng ang ating pastor boy ay nasa monitoring lang, di ba? Pero ramdam mo yung presensya ng Panginoon. At the same time, maaaring malayo siya, pero physically, pero yung espiritu niya, di ba? Nandun naman. At talagang mararamdaman mo yung effort ng ating pastor boy. Kasi gusto niya ma-share sa atin kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanya. At ito nga po yun, isang binibigyan din na alagaan natin yung mga tupa. Kasi pag naalagayan na maayos, mag-i-install yun yan. Mabilis umusad, mabilis ma-promote, at mabilis magagamit ng Panginoon. At hindi lang po yun, magiging matapang na ipaglaban ng kalooban ng Diyos. Amen po. So, glory to God po, at sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Sige po, minsan pa tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy nga o Diyos, nagpapasalamat kami sa nagdaan na Believers Camp. Salamat sa mga tinuro mo sa amin. Hayaan mo, Diyos, na turuan mo kami na matulungan din yung mga miyembro kung paano pa lalago. Tunay nga, Lord, sabi mo sa iyong mga salita, kami ay nagtatanim, ngunit ikaw pa rin, O Diyos, ang nagpapalago ng mga itinatanim namin. Kaya hiniling namin, Lord, na katulad ng team namin itong nagdaang Believers Camp na sinasabi mo sa amin, Panginoon, sa pamagitan ng aming senior pastor na alagaan namin yung mga pinagkatiwala mo sa amin. Dahil kung maaalagaan lang namin ito ng maayos, mamahalin namin ito ng maayos, mapoproteksyonan, magagamit mo ito, Panginoon. At ang pangalan mo ang mag-glorify sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, sa oras na ito. Patuloy nga na ikaw ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa na nakikinig at makikinig pa sa live na ito. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat at sa susunod na camping po natin, patuloy na paghandaan po natin ito. Amen po. So, God bless po.